Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawang kathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Ilang minuto rin nakatingin lamang si Don Mario kay Seth mula sa malayo. Nakaupo ang binata sa labas ng emergency room. Nakayuko at magkahawak ang mga kamay. Halos hindi ito mapakali. Panay ang tingin sa pintuan kung saan dinala si Marta, ang kanyang ina. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Don Mario kung lalapitan niya ito. May bahagi sa kanyang sarili na nagsasabing umalis na lamang siya. Ngunit may isa pang boses sa kanyang kalooban na nagsasabing huwag. Hindi niya kayang iwan ng binata sa ganong kalagayan. Lalo na makita niyang halos mangiyak-ngiyak na si Seth. Napabuntong hininga si Don Mario. Sa wakas, tumayo siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Napansin siya ni Seth nang malapit na siya. Agad itong tumingin sa kanya. Okay ka lang, iho? Hindi agad sumagot si Seth. Tumango lamang ito, ngunit halatang pinipigilan ang emosyon. Nasa loob po ang nanay ko. Mahina niyang sambit. Tumango si Don Mario. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din siya. Hindi alam ni Seth kung bakit, pero may kakaibang gaana sa boses ng matanda. Parang may bagong taong nagsasabing hindi siya nag-iisa. Salamat po. Umupo si Don Mario sa tabi niya. Ilang sandali silang pareho nakatingin sa pintuan ng emergency room. Hindi alam ni Seth na ang lalaking katabi niya ay isa sa mga taong may malaking bahagi sa kwento na kanyang pamilya. At hindi rin alam ni Don Mario na sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, kaharap niya ang anak ni Rogelio. Hindi bilang isang taong kailangang protektahan mula sa katotohanan, kundi bilang isang binatang nangangailangan lamang ng isang taong makakasama habang hinihintay ang kanyang ina. Tahimik na napatingin si Don Mario kay Seth. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi. Muli nagsalita si Don Mario. Anak, napatingin si Seth sa kanya. Huwag ka masyadong mag-alala. Malakas ang loob ng nanay mo. Bahagyang umiti si Seth, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang pag-alala. Salamat po. Sandaling natahimik si Don Mario bago nagtanong. Ikaw lang bang kasama niya? Tumango si Seth. Opo, wala na po kasi akong ibang kasama. Napatingin si Don Mario sa binata. Ang tatay mo? Biglang nanahimik si Seth. Bahagya siyang yumuko. Wala na po. Hindi na agad nagtanong si Don Mario, ngunit ramdam niya ang bigat ng sagot. Mabuti kang anak. Napatingin muli si Seth sa matanda. Hindi ko naman po kayang iwan si mama eh. Ngumiti ng bahagya si Don Mario. Sigurado ako na proud sa'yo ang tatay mo. Napatigil si Seth. Hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang bigat sa mga salitang iyon. Hindi ko po alam kung proud nga siya sa akin. 6 na taon na po siyang wala eh. Napayuko si Don Mario. 6 na taon. Eksaktong 6 na taon. Alam niyang hindi basta nawala si Rogelio. At alam niyang may bahagi siya sa dahilan kung bakit hindi nakasama ni Seth ang kanyang ama. Siguro may dahilan siya. Mahina niyang sambit.
Napatingin si Seth sa kanya. Sa tingin niyo po? Tumango si Don Mario. Oo, pero darating ang araw na malalaman mo rin kung bakit. Hindi na nakasagot si Seth. Samantala, mahigpit na pinisil Don Mario ang kanyang mga kamay. Dahil ang katotohanang hinihintay ni Seth ay isang katotohanang matagal na niyang alam. Maya-maya, bumukas ang pinto ng emergency room. Agad na tumayo si Seth. Lumabas ang doktor at tinanggal ang kanyang maskara. Dok, kamusta na po ang mama ko? Ikaw ba ang anak ni Marta? Opo. Huminga ng malalim ang doktor. Stable ang kondisyon ng mama mo. Napapikit si Seth sa ginhawa. Salamat naman po sa Diyos. Nagkaroon siya ng matinding pananakit sa dibdib. At kailangan natin bantayan ang kanyang kondisyon. Kailangan muna siyang manatili rito para sa karagdagang pagsusuri. Tumango agad si Seth. Opo, Dok. Gawin po ninyo ang kailangan. Pwede ko na po ba siyang makita? Sandali lang. Kapag nailipat na siya sa regular room, saka ka namin papapasukin. Salamat po, Dok. Nang umalis ang doktor, napaupo si Seth at napahawak sa kanyang mukha. Muntik na siyang maiyak sa sobrang ginhawa. Sa tabi niya, tahimik lamang si Don Mario. Ngunit sa loob niya may ibang emosyon. Ginhawa dahil ligtas si Marta. At kasabay noon, ang bigat ng konsensya. Dahil alam niyang ang pamilyang nasa harapan niya ay isa sa mga pamilyang nasaktan dahil sa kanyang mga desisyon. Napatingin siya kay Seth. Hindi alam ng binata kung sino talaga ang taong kanina pang nakaupo sa tabi niya. At hindi rin alam ni Don Mario kung hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan habang nakatingin siya sa mga mata ng anak na matagal nang itinago niyang ama. Salamat po sa pagsama sa akin. Mahina ulit na sabi ni Seth. Tumango si Don Mario. Walang anuman iyo. Tumayo siya. Maghihintay muna ako hanggang makapasok ka sa mama mo. Nagulat si Seth. Pwede na po kayong umuwi. Okay na po ako. Umiling si Don Mario. Hindi. Tutulungan muna kitang hintayin siya, okay? At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na obligasyon iyon. Ginawa niya iyon dahil gusto niya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na niyang makita sa Seth hindi bilang anak ng taong minsan niyang pinilit, kundi bilang isang batang hindi kailanman dapat naparusahan dahil sa mga kasalanan ng matatanda. Tahimik na nakaupo si Seth habang hinihintay ang susunod na balita tungkol sa kanyang ina. Napansin Don Mario ang pagod sa mukha ng binata. Anak, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Napatingin si Seth. Naku, wala na po. Sigurado ka? Tumango siya. Ngunit halata nag-aalala pa rin. Kung kailangan mo ng tulong sa bayarin sa ospital, sabihin mo sa akin. Agad umiling si Seth. Salamat po, pero kaya ko naman po. Huwag ka nang mahiyang tumanggap ng tulong, anak. Hindi naman kahinaan ang humingi ng tulong kapag kailangan. Saglit na natahimik si Seth. Salamat po. Ngumiti ng bahagya si Don Mario. Ano man ang kailangan mo para sa nanay mo, sabihin mo ha. Hindi alam ni Seth kung bakit napakabuti na matanda sa kanya. Hindi rin niya alam kung bakit tila may kakaibang pag-alala sa mga mata nito. Maraming salamat po talaga. Tumango si Don Mario. Walang anuman. Muli siyang napatingin sa pintuan ng silid kung saan naroon si Marta. Sa loob-loob niya, isang bagay lamang iniisip niya. Kung may pagkakataon siyang maitama kahit kaunti ang mga pagkakamali niya noon, sisimulan niya iyon sa mag-inang nasa harapan niya ngayon.
Nang mailipat na si Marta sa silid, agad na pumasok si Seth upang makasama ang kanyang ina. Maya-maya tumayo si Don Mario. Anak, aalis na ako ha. Napatingin si Seth sa kanya. Salamat po. Salamat po sa paghihintay. Tumango ang matanda. Bago nga pala ako umalis. Eto. Inilabas ni Don Mario ang kanyang wallet at kumuha ng isang halaga ng pera. Kasunod nito ay isinulat niya ang kanyang contact number sa isang maliit na papel. Iniabot niya ang mga iyon kay Seth. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Napatingin si Seth sa perang nasa kamay niya. Naku sir, hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na. Pero hindi ko naman po kayo kilala. Bahagyang ngumiti si Don Mario. Alam ko, pero nakita kong kailangan mo. Nagdadalawang isip si Seth. Hindi siya sanay tumanggap ng tulong mula sa ibang tao, lalo na sa isang taong ngayon lamang niya nakilala. Sigurado po kayo? Tumango si Don Mario. Oo, kunin mo na to. Sa huli, dahan-dahan iyong tinanggap ni Seth. Maraming salamat po talaga. Napakabuti po ninyo. Tumango si Don Mario at bahagyang tinapik ang balikat ng binata. Alagaan mong nanay mo ha. Opo, makakaasa po kayo. Bago tuluyang umalis, muli siyang tumingin kay Seth. May gusto siyang sabihin, ngunit pinilit niyang manahimik. Magkikita pa tayo. At tuluyan ng maglakad palayo si Don Mario. Naiwan si Seth na nakatingin sa contact number na hawak niya. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya hindi pangkaraniwan ng pagkikita nila ng matanda. Samantala, habang naglalakad palabas ng ospital si Don Mario, isang mabigat na tanong ang gumuhit sa kanyang isip. Paano ko ang batang iyon ang maging susi sa pagbabalik ni Rogelio sa kanilang buhay? Pagdating ni Don Mario sa malaking bahay, tahimik siyang pumasok sa sala. Ngunit bago pa siya tuluyan nakalampas, nakita niya si Rogelio. Nagkatitigan ng dalawa. Walang nagsalita. Sa loob ng 6 na taon, pareho silang nasa iisang bubong. Ngunit halos hindi nag-uusap. Pareho nilang alam ang dahilan. Hindi na nila kailangan balikan ang nakaraan sa bawat pagkikita. Sapat na ang katahimikan. Ngunit kapag naroon si Maricar at ang mga anak nito, wala silang magawa kundi magpakitang maayos ang lahat. Kahit ayaw nilang mag-usap, pinipilit nilang magkaroon ng maikling pag-uusap upang walang mapansin ng pamilya. Umuwi na pala po kayo. Iyon lamang ang sinabi ni Rogelio. Tumango si Don Mario. Muli silang natahimik. Ngunit bago tuluyan dumaan si Don Mario, huminto siya. Tumingin siya kay Rogelio. May gusto siyang sabihin tungkol kay Seth. Tungkol sa pagkikita nila sa ospital. At tungkol sa nakita niyang pamilya nito. Ngunit naalala niya ang lahat ng maaaring mangyari kapag nagsalita siya. Kaya wala siyang sinabi. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Samantala, naiwan si Rogelio sa sala. Hindi niya alam kung saan nanggaling si Don Mario. Ngunit napansin niya ang kaiba ekspresyon nito. Parang may nalaman. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kaba. Dahil hindi niya alam kung gaano kalapit si Don Mario sa lihim na matagal niyang pinoprotektahan. Dumiretso si Don Mario sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto at kumuha ng isang buti ng alak. Nagsalin siya sa baso bago umupo sa paborito niyang tumba-tumba. Tahimik siyang umindayog habang nakatingin sa bukas na bintana. Unti-unting bumalik ang kanyang alaala, ang mga pangyayaring naganap ilang taon na nakalipas. Ang araw na nalaman niyang buntis si Marimar. Wala makapagsabi kung sino ang ama ng bata. Galit na galit siya noon. Hindi dahil sa bata, kundi dahil ayaw niyang makita ang kanyang nag-iisang anak na mapahiya. Paulit-ulit niyang tinanong si Marimar noon. Sino ang ama? Sino?
ngunit hindi ito makasagot ng maayos. Ang tanging pangalang paulit-ulit nitong binanggit ay si Rogelio. Doon nagsimula ang lahat. Hinarap niya si Rogelio, pinilit, tinakot, at sa huli, gumawa siya ng kasunduang tuluyang nagpabago sa buhay ng maraming tao. Ngayon, matapos ang maraming taon, malinaw pa rin sa kanya ang bawat desisyong ginawa niya. Ngunit ngayong araw, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Seth, ang anak ni Rogelio. Napagpikit si Don Mario. Kung alam ko lang noon, hindi niya itunuloy ang kanyang sasabihin. Humigop siya ng alak at muling tumingin sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili kung tama bang lahat ng ginawa niya para kay Marimar. Mahal niya ang anak niya. Ngunit maaaring dahil sa pagmamahal na iyon, may mga buhay siyang nasira. At ngayon, unti-unti nang bumabalik sa kanya ang mga taong naapektuhan ng kanyang mga desisyon. Lingid sa kaalaman ni Don Mario, may isang mahalagang bahagi na nakaraan na hindi niya kailanman nalaman. Hindi niya alam ang tunay na nangyari kay Maricar. Sa kanyang pagkakaalam, si Maricar ay simpleng asawa ni Rogelio. Hindi niya alam ang mga lihim na itinago ni Maricar. Si Rogelio na ipinakasal niya at ipinagkasundo sa anak niya dahil ito ang bukang bibig lagi ni Maricar. Nung tinatanong niya si Maricar kung sino ang ama ng dinadala niya. Hindi niya alam ang mga bagay na pinili nitong sarilinin upang protektahan ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano talaga nagsimula ang lahat. Sa kabilang bahagi ng bahay, tahimik na dumaan si Rogelio sa hallway. Saglit siyang napatingin sa saradong pinto ng opisina ni Don Mario. Ang alam niya may mga bagay na hindi pa rin ito nalalaman. At ganun din siya. May mga lihim na hanggang ngayon ay hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Samantala, sa loob ng opisina, patuloy na umiinom si Don Mario habang nakatingin sa kawalan. Akala niya, alam na niya ang buong kwento. Ngunit ang katotohanan, wala pa siya sa kalahati ng tunay na nangyari. Isang araw at kalahati na nanatili sa ospital sina Marta at Seth bago sila tuluyang pinayagang umuwi. Pagdating nila sa bahay, agad na pinaupo ni Seth ang kanyang ina. Ma, magpahinga ka na muna. Tumango si Marta. Ikaw rin anak, pagod ka. Ngumiti si Seth. Okay lang po ako. Dumiretso siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng pananghalian. Habang nagluluto, paminsan-minsan ay sumisilip siya kay Marta upang tiyaking maayos sa kalagayan ng ina. Hindi nagtagal, kumalat sa buong bahay ang amoy na niluluto niya. Mula sa sala, napangiti si Marta. Anak, po, ano po yun? Salamat ha. Huminto sandali si Seth at tumingin sa kanya. Para saan naman po? Sa pag-aalaga mo sa akin. Ngumiti si Seth. Ma, ikaw po ang nanay ko. Natural lang yun. Napaluha ng bahagya si Marta ngunit agad niya itong pinahid. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya may tatago kay Seth ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ngunit sa sandaling iyon, pinili muna niyang namnamin ang simpleng sandaling magkasama sila. Maya-maya, inilapag ni Seth ang pagkain sa mesa. Mahali ka na, kain na tayo. Dahan-dahang lumapit si Marta. Sa gitna ng simpleng pananghalian, pareho nilang nakalimutang sandali ang mga problemang bumabalot sa kanilang buhay. Ngunit sa bulsa ni Seth, naroon pa rin ang contact number na iniwan Don Mario. Isang numero na maaaring maging simula ng panibagong koneksyon sa nakaraan ng kanyang pamilya. Habang kumakain sila, biglang napatingin si Marta kay Seth. Anak? Po, ano po yun?
Saan ka nga pala kumuha ng pambayad sa ospital? Sandaling natigilan si Seth. Hindi niya alam kung sasabihin niya ang tungkol sa matandang tumulong sa kanila kanina. May tumulong lang po. Sino naman yung tumulong? Umuling si Seth. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko na po naitanong eh. Napakunot ang noo ni Marta. Paanong hindi mo alam? Nagkita lang po kami sa ospital. Hindi na nagtanong agad si Marta. Ngunit halata sa mukha niya, nag-aalala siya. Hindi man lang nagpakilala? Oo po, hindi po. Hindi nagpakilala pero nagbigay sa iyo ng pera. Tumango si Seth. May iniwan din po siyang contact number sa akin. Napatigil si Marta sa pagkain. May contact number? Opo. Nasaan? Hinugot ni Seth ang maliit na papel mula sa kanyang bulsa at ipinakita iyon sa ina. Tinitigan ni Marta ang numero. Hindi niya kilala. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may kung anong pamilyar sa likod ng kabutihang ginawa ng taong iyon. Anak, sa susunod, huwag kang basta magtitiwala sa taong hindi mo kilala. Alam ko po yun. Pero hindi naman masamang tao ang tingin ko sa kanya eh. Tahimik si Marta. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang taong tinutukoy ng kanyang anak ay si Don Mario. At hindi rin alam ni Seth na ang matandang tumulong sa kanila ay isa sa mga taong konektado sa lihim na kanilang pamilya. Kinabukasan umaga. Pagbaba ni Don Mario sa dining area, agad niyang narinig ang masayang kwentuhan. Nasa hapag si Maricar kasama ang kanyang mga apo na sina Alexa at Vanessa. Masaya nagkikwentuhan ng mga ito habang kumakain. Sa kabilang gilid ng mesa, tahimik lamang na nakaupo si Rogelio. Nang mapansin nito si Don Mario, napalapalipit. Saglit sila nagkatitigan. Napansin agad ni Rogelio na iba ekspresyon na matanda. Parang may iniisip. Parang may mabigat na bagay na nalaman. Good morning, Daddy. Bati ni Maricar. Good morning, Lolo. Sabay na bati ni Alexa at Vanessa. Tumango si Don Mario. Magandang umaga sa inyo. Mukhang masaya kayo ah. Umupo siya sa kanyang pwesto. Ngunit hindi niya maiwasang muling mapatingin kay Rogelio. Tahimik lamang ang lalaki. Hindi alam ni Rogelio kung bakit gaano ang tingin ng matanda sa kanya. Ngunit alam nilang pareho mayroong isang bagay at hindi iyon simpleng bagay. Dahil mula nang makita ni Don Mario sa Seth sa ospital, hindi na niya maalis sa isip ang binata. At habang nakikita niya si Rogelio sa harap niya ngayon, mas lalo niyang nararamdaman na may mga bagay silang kailangan pag-usapan. Mga bagay na maaaring muling magbukas sa nakaraan. Ilang minuto pang lumipas, naunang tumayo si Rogelio sa hapag. Mauna na ako, excuse me. Maikli niyang sabi bago tuluyang umalis. Hindi na siya naghintay ng sagot. Dumiretso siya sa likod ng bahay, sa lugar na madalas niyang puntahan kapag gusto niya magpapag-isa. Tahimik lamang siya naglakad palayo. Sinundan naman siya ng tingin ni Maricar. Napansin niya na kakaiba ang kilos ng asawa. Hindi iyon bago sa kanya. Sa loob ng maraming taon napansin niyang may mga pagkakataon tila may mabigat na iniisip si Rogelio. Ngunit hindi niya ito pinilit magsalita. Sa harap na ibang tao, tahimik lang silang mag-asawa. Ngunit alam ni Maricar na may mga bagay na hindi nito sinasabi. Muli siyang bumalik sa pagkain. Ngunit hindi niya maiwasang sumulyap sa direksyong pinuntahan ni Rogelio. May kakaiba siyang pakiramdam ngayong umaga. Parang may paparating na pagbabago. At hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya malapit nang bumalik ang nakaraan sa buhay nilang lahat. Pagkatapos maglinis ni Maricar sa pinangkainan, dumiretso siya sa likod ng bahay.
Naroon si Rogelio, gaya ng nakasanayan ni Dor. Tahimik lamang itong nakaupo. Lumapit si Maricar at umupo sa tabi niya. Sa loob ng maraming taon na sanay na siyang ganoon ang pakikitungo ng asawa. Halos gabi-gabi silang magkatabi sa isang kahigaan. Ngunit minsan, hindi siya pinakitaan ni Rogelio ng lambing. Walang yakap, walang halik, walang salitang pagmamahal. Parang dalawang taong nagsasama sa isang bahay, ngunit may sariling mundo. Hindi iyo itinanong ni Maricar. Alam niyang may dahilan. May problema ba? Mahinang tanong niya. Umiling si Rogelio. Wala. Tinitingnan kita kanina, parang may iniisip ka. Sandaling natahimik si Rogelio. Hindi lang ako sanay magsalita. Napangiti ng bahagya si Maricar. Alam ko yan. Hindi siya nagtanong. Tahimik lamang sila magkatabi. Ngunit sa pagkakataong iyon napansin ni Maricar ang kakaibang bigat sa mga mata ng asawa. Parang may isang bagay itong gustong sabihin at parang matagalan itong hinihintay ang tamang pagkakataon. Hindi alam ni Maricar na sa kabilang bahagi ng bahay, si Don Mario ay may iniisip ding lihim. At ang lahat ng ito ay nagsisimula ng magtulak sa kanila patungo sa isang katotohanang matagal nang nakatago. Lumipas ang ilang sandali. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Mahinang tanong ni Maricar. Baka may tulong ako. Hindi agad sumagot si Rogelio. Nakatitig lamang siya sa harapan. Tila nag-iisip kung hanggang saan niya maaaring sabihin ang totoo. Wala kang may tutulong dito, Maricar. Wala, malay mo. Napatingin siya sa asawa. 6 na taon tayo magkasama. Kahit hindi mo ako minahal, asawa mo pa rin ako. Kung may problema ka, gusto kong malaman. Bahagyan napayo ko si Rogelio. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. Para saan pa ang pagsasama natin kung lahat na lang itinatago mo sa akin? Hindi nakasagot si Rogelio. Napansin ni Maricar ang pananahimik nito. May kinalaman ba ito sa nakaraan? Mabilis na napatingin si Rogelio sa kanya. Doon niya nakita ang sagot na hindi nito binigkas. Rogelio, Maricar, please. Rogelio, sabihin mo na sa akin. Huminga ng malalim si Rogelio. May mga taong hindi ko pwedeng kalimutan. Napakunot ang noo ni Maricar. At may mga taong hindi ko pwedeng balikan. Hindi na nagsalita si Maricar. Ngunit lalo siya nakaramdam ng sakit. Dahil sa 6 na taon nilang pagsasama, ngayon lamang niya narinig mula sa asawa ang mga salitang iyon at hindi niya alam kung sino ang mga taong tinutukoy nito. Samantala, sa hindi kalayuan sa kanila, may isang taong nakarinig sa huling bahagi ng kanilang pag-uusap, si Don Mario. At alam niyang ang tinutukoy ni Rogelio ay sina Marta at Seth.